Ipinapakulo nga po ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang gabinete dahil sa pananalasa ng habagat at mga bagyo. Mula sa Malacanang, may Express Report si Maricel Halili. Base, ano ba ang direktiba ng Pangulo sa kanyang gabinete? Ruth, ipinag-utos nga ni Pangulong Bongbong Marcos na tiyaking mapapaabot ang tulong sa lahat ng residenteng apektado ng sama ng panahon. Direktiba niya ito kasunod ng isinagawang situation briefing sa Malacanang ngayong umaga dahil sa magkakasunod na pananalasa ng bagyong Luis, Maymay at Habagat. Utos daw ng Pangulo dagdagan ang intervention ng gobyerno lalo na sa Luzon para mabawasan ang matinding pagbaha. Ayon kay MMDA Chair Romando Artes, kung tutuusin, mas maayos ang kondisyon ngayon sa Metro Manila. May mga lugar daw kasing hindi nalubog sa baha. Ngayon ay gutter deep na lang at mabilis din ang paghupa. Natuwa raw dito si PBBM. Pakinggan natin ang pahayag ni Chairman Artes. Sa dami po ng waterways dito, hindi pa po siguro kami nakakakalahati. Simula nang nagsimula kami last year. Kung follow po kayo ng aming social media pages, makikita nyo po yan. Naglilinis po ng drainage. Maglaking tulong po ito dahil na preemptively nalinis po namin yung mga drainage na lagi pong nababarahan. Pero hindi maikakailang problemado pa rin ang maraming lugar lalo na sa Luzon. Katunayan, umabot na sa 12 ang casualties base sa tala ng Office of the Civil Defense. May 8 pang naitalang missing. Narito ang pahayag. Ang lugar na nakakaranas ng pinakamataas na rainfall, ito po yung Baguio City. Ang recorded rainfall ay umabot ng 1,413 compared sa normal na rainfall for August na 963. So halos isa't kalahating buwan ulan ang binuhos sa 9 na araw lamang. Maraming lugar din ang lubog pa rin sa baha. Resulta na raw ito ng magkakahalong anomalya sa flood control projects, matinding buhos ng ulan at tambak na basura. Paliwanag ni DPWH Secretary Vince Tison, kabilang sa kanilang intervention ng dredging at paglilinis ng waterways, pagpapalaki ng drainage pipes, pag-improve ng pumping stations at paglilinis ng basura. Hindi masabi ng DPWH kung kailan masusolusyonan ng pagbaha. Hindi raw ito madali tulad na lang ng nangyari sa Forbes Park Wall na bumagsak. Kailangan pang tukuyin kung sino raw ang contractor lalo't dekada na ito. Narito ang pahayag ni Secretary Dizon. Sa mga areas na inaayos na natin, merong mga improvements. Pero syempre, technically, kakaumpisa pa lang natin dito eh. No? I mean, we started maybe 6-7 months ago dito sa mga interventions natin. Pero dun sa mga inayos natin, nakakakita na tayo ng improvement, which I think is just a testament to what the President wants to happen. Na kailangan ayusin na yung pag-implement ng mga project once and for all. Pero nag-uumpisa pa lang tayo eh. So, importante kang kailangan tuloy-tuloy tayo, huwag tayong titigil. Sa tala naman ng DSWD, nasa 1.3 million na katao na ang apektado ng bagyong Luis, Maymay at ng Habagat. Pero may sapat daw na assistance na inihanda ang ahensya. Pakinggan natin ang sinabi ni Secretary Gatchalian. Wala namang perfectong distribution pero we try to come close to it. We have to remember ang last mile o yung huling pag-distribute sa LGU yan. Sa local government code, ang disaster response is really the LGUs. Sila nasa harap, kami we stand to augment. So kami, as far as every single request that's properly vetted by the department, we are supplying all the LGUs. There's no reason na hindi namin ma-supply. As we showed you, napakalaki ng national stockpile natin. Ruth, tiniyak din ni DPWH Secretary Vince Tison na priority nila sa 2027 budget ang pag-aayos ng flood control projects para magpatuloy ang improvement na nakita sa paghupa ng baha. Yan munang latest, balik sa iyo, Ruth. Yan po ang Express Report ni Maricel Halili live mula sa Malacanang. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.